Iba't ibang world leader ang nagkumpirma ng dadalo sa funeral ni Pope Francis sa Sabado. Matapos ang 3 araw na public viewing sa St. Peter's Basilica na magsisimula naman bukas. At sa panayam ng Vatican News, ibinahagi ng isa sa mga malalapit sa Santo Papa ang mga huling sandali niya bago siya pumanaw. Saksi, si Ian Cruz. Kung paanong payak ang buhay na ipinangaral ni Pope Francis noong nabubuhay pa siya, ganoon din ang kanyang pinaghihimlayan ngayon sa Casa Marta sa Vatican kung saan siya nanirahan sa loob ng 12 taon. Gawa sa kahoy ang kanyang kabaong, iba sa nakagawiang 3 kabaong na gawa sa cypress, lead at oak ng mga naunang Santo Papa. Bukas, dadalhin ang kanyang labi sa St. Peter's Basilica para sa huling pagkakataon. Makapagpaalam ang publiko sa 88 anyos na pinuno ng Simbahang Katolika. Sa habilin ni Pope Francis na isinulat niya noong June 2022 at inilabas kanina ng Vatican, nais niyang mailibing sa Papal Basilica of St. Mary Major kung saan nagdarasal siya bago at pagkatapos ng bawat apostolic journey. Payak lang daw dapat ang kanyang puntod, nakabaon sa lupa at ang tanging nakalagay na mga kataga, Franciscus. Ang gastos sa kanyang pagpapalibing magmumula raw sa isang benefactor na di niya pinangalanan. At ang kanyang paghihirap sa huling bahagi ng kanyang buhay, iniaalay raw niya sa Diyos, sa kapayapaan ng mundo at kapatiran ng sangkatauhan. Ayon sa Vatican, 7:35 a.m. April 21, namatay ang Santo Papa. Ang cause of death, stroke, coma at irreversible cardiovascular collapse. Ininda raw niya ang dating insidente na acute respiratory failure dahil sa double pneumonia, multiple bronchiectasis, arterial hypertension at type 2 diabetes. Sa ulat ng Vatican News, ikinuwento ng kanyang personal healthcare assistant ang mahuling sandali niya kasama si Pope Francis. Kwento ni Massimiliano Strapetti na kasama rin ng Santo Papa sa 38 araw niyang pagka-confine sa Gemelli Hospital sa Roma. Nag-alinlangan pa si Pope Francis kung kakayanin niyang mag-ikot sa St. Peter's Square noong Easter Sunday. Pero itinuloy pa rin niya ito. Pagod man, kontento raw si Pope Francis at nagpasalamat kay Strapetti dahil tinulungan daw siyang makabalik sa St. Peter's Square. Hapon ng linggo, nagpahinga raw si Pope Francis at naghapunan. Madalas 5:30 ng umaga kinabukasan, unang lumabas ang inisyal na senyales ng karamdaman. Matapos daw ang 1 oras, tila nagpaalam daw si Pope Francis kay Strapetti habang nakaratay sa kanyang apartment sa Casa Santa Marta. Doon na raw na-coma si Pope Francis. Ayon sa mga kasama niya, noong mga huling sandali, hindi raw nahirapan ang Santo Papa at mabilis ang mga pangyayari. Nagtipon-tipon na rin ang mga cardinal sa Vatican para sa First General Congregation para talakayin ang mga gagawin ngayong panahon na sede vacante o walang nakaupong Santo Papa. Alas 10 ng umaga ng April 26 oras sa Vatican, inaraos ang funeral mass para kay Pope Francis na pangungunahan ng Dean ng College of Cardinals na si Cardinal Giovanni Battista Re. Pagkatapos ng misa, sisimulan ang Novem Diales o 9 na araw ng pagluluksa. Mula sa St. Peter's Basilica, dadalhin ang labi ni Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major para ilibing. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.